Ang rehimeng Kiev ay nagsagawa ng teroristang pag-atake gamit ang 71 na long-range na unmanned aerial vehicle sa pambansang tirahan ng Pangulo ng Russian Federation sa Novgorod Oblast. Ang Pangulo ng Estados Unidos ay nabigla sa balitang ito, literal na nagalit. Hindi ko gusto ito, hindi ito maganda. Narinig ko ito ngayong gabi, hindi mo sinabi sa akin ito. Ito'y sinabi ni Pangulong Putin sa akin. Habang nag-uusap sina Vladimir Zelensky at Donald Trump sa Mar-a-Lago, inatake ng sandatahang lakas ng Ukraine ang bahay ni Vladimir Putin. Halos daan-daang drone. Umalis ang Moscow sa pag-uusap dahil naniniwala itong di na kayang makipagkasundo sa Kyiv at naghahanda ng ganti laban sa Kyiv, lalo na sa government district. Ganito ang kalokohang sinabi ni Vladimir Putin kay Donald Trump habang nag-uusap sila sa telepono. Sa totoo lang, naglunsad ang Russia ng kampanya ng impormasyon para sirain ang pag-uusap, umatras at sisihin ang Ukraine. Tungkol saan ang usapan ngayon? Si Sergey Lavrov, pagkatapos si Ushakov at sa kabuuan ang buong Kremlin. Ikinuwento nila na di umano noong gabi ng Disyembre 28-29 habang may pag-uusap sa Mar-a-Lago. Nagsagawa raw ang Ukraine ng teroristang atake gamit ang 71 drone sa tirahan ni Putin. Bigla sa rehiyon ng Novgorod. Interesante, dahil ayon sa mga eksperto at maging sa pahayag ng Ministry of Defense ng Russian Federation, 23 drone ang pumasok sa rehiyon ng Novgorod. Ayon kay Lavrov, 71 na, kaya hindi na raw posible ang mga susunod na negosasyon. Sumagot si Zelensky at itinanggi ang paratang. Iginiit na hindi inatake ng Ukraine ang tirahan ni Putin. At ito ay isang simpleng kampanya ng impormasyon na naglalayong pigilan ang anumang negosasyon at ang tulong na ipinangako ni Trump kay Zelensky. Matapos nito, nalaman na nag-uusap sa telepono sina Putin at Trump noong oras na yon. At ngayon, si Ushakov, ang katulong ni Putin, ay nagsabi na di umano'y napabuntong hininga si Trump at nagsabing, salamat sa Diyos, hindi natin binigyan ng Tomahawk missiles ang Ukraine dahil kung binigyan natin, baka ginamit na nila ang mga iyon laban sa Moscow, sa Kremlin, at iyon ay magiging digmaan na ng ibang antas. Nagsalita rin si Donald Trump at kinumpirma na nakipag-usap ang Ukraine kay Putin noon. At kung iksiyan, ayon kay Trump, sinabi sa kanya ni Putin na totoo ngang may nangyaring pag-atake, na nanginginig pa raw si Putin sa kanyang bunker. Totoo, inatake ng Ukraine ang tirahan at sabi raw, ito ay napaka hindi angkop na sandali. Galit na galit ako sa Ukraine. Sabi ni Trump, posibleng walang pag-atake pero ayon kay Putin meron daw. At kung totoo, masama ito. Kaya naman, halina't alamin natin ang sitwasyong ito dahil ito ay isang napaka makahulugang pangyayari sa mga pag-uusap na ito. Diretsahan, alam ng mga Ruso na malapit na ang panahon ng pag-uusap para sa kapayapaan, pero malinaw na ayaw nila pumasok sa kasunduang iyon. Naisip nila ang kampanyang ito sa impormasyon na kunwari inatake ng Ukraine ang tirahan ni Putin, kaya napilitan silang gumanti ng atake at sinasabi pa nila na hindi marunong makipagkasundo ang Ukraine. Ako si Alexi Pechi. Talakayin natin ng buo ang paksang ito at lahat ng sipi. Marami na ang nag-usap tungkol dito. Pero bago simulan, paki-subscribe sa channel na ito, mag-like, mag-comment, at i-follow din ang aking Telegram channel na Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. At doon ako nagpo-post ng mga agarang balita habang dumarating ang mga ito. Dahil minsan may delay dito sa YouTube. Ngayon, isa-isahin natin lahat, diretso sa punto. Magbabanggit ako ng maraming sipi. Tapos susuriin natin. Si Sergey Lavrov, kasalukuyang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Russian Federation, ay naglabas ng pahayag habang nag-uusap sina Trump at Putin sa telepono. Noong gabi ng ika-28 hanggang ika-29 ng Disyembre, sinubukan ng rehimen ng Kyiv ang isang teroristang pag-atake gamit ang 71 na drone sa tirahan ni Putin sa Novgorod Oblast. Ang ganitong mga padalos-dalos na aksyon ay hindi mananatiling walang sagot. Ang mga target para sa mga ganting atake at ang oras ng kanilang pagsasagawa ay natukoy na. Hindi namin planong umalis sa negosasyon sa Estados Unidos, ngunit isinaalang-alang ang pagbabago ng kriminal na rehimen ng Kyiv na tumungo na sa terorismong pampamahalaan. Ang posisyon ng Russia sa negosasyon ay rerepasuhin. Yun lang, gaya ng sinabi ko, maghahanap ang mga Ruso ng kahit anong dahilan para umatras sa negosasyon dahil wala silang nakitang makatwirang dahilan. Nagdesisyon silang gawing kampanya ang impormasyon
na kunwari si Putin mismo ang target ng Ukraine. Alam daw nila kung nasaan siya at tinarget siya, kaya gumawa sila ng dahilan na parang may tangkang pag-atake sa tirahan ni Putin. Wala namang ipinakitang ebidensya ang mga Ruso, pero sa totoo lang, hindi na rin nila kailangan iyon. Paalala lang sa totoo. Alalahanin ninyo paano ikinuwento ng mga Ruso na sa Ukraine daw ay gumagawa ng maruming bomba. May panlaban kaming gansa, lamok at mga Nazi na ipinako sa krus. Naaalala ninyo, maraming kwento pero walang ebidensya. Hindi kailangan ng mga Ruso ng ebidensya. Gawa-gawa lang nila ang peking balita at pinapalabas na totoo. Agad tumugon si Zelensky. Tinawag na kasinungalingan ito at sinabing ginagamit ito ng Russia para maghanda sa pag-atake sa mga gusali ng gobyerno sa Kyiv at sirain ang progreso ng Ukraine at Estados Unidos sa negosasyon. Higit pa dyan, uulitin ko. Ang pahayag na ito ni Lavrov ay lumabas mismo sa oras na tumatawag si Putin kay Trump. At eksaktong pareho rin ang sinasabi ni Putin sa Pangulo ng Amerika. Questionable na apektuhan kaya nito si Trump. Ipapaliwanag ko mamaya kung bakit. Susundan natin ang mga pangyayari, pero sa panahong ito, buntis talaga si Caroline Leavitt. Siya nga, ang tagapagsalita ng White House ay naglabas ng pahayag, maikli lang ang sinabi niya. Nag-usap sa telepono sina Pangulong Trump at Putin ng positibo tungkol sa Ukraine, tapos na kapansin-pansin ito dahil kadalasan si Trump ang sumusulat tungkol sa usapan, pero dito mukhang nabigla siya. Pagkatapos nito, agad lumabas si Ushakov, isang purong kampanya ng impormasyon, at nagsalita rin si Peskov. Si Ushakov ay tagapayo ni Putin sa panlabas na politika at muli siyang naghayag, inuulit ko. Sa usapan nila ni Trump, binigyang diin ni Putin ang drone attack ng Kyiv sa kanyang tirahan sa Novgorod region. Sinabi ni Putin kay Trump na ang mga teroristang aksyon ng Kyiv sa pag-atake sa pambansang tirahan ay hindi palalampasin ng walang tugon. Binanggit ni Putin na nagulat at nagalit ang presidente ng Estados Unidos sa pag-atake ng Kyiv sa pambansang tirahan ng presidente ng Russia. Napakalinaw na sinabi ni Putin kay Trump na muling susuriin ng Russian Federation ang kanilang posisyon dahil sa isinagawang state terrorism ng Kyiv. Ang drone attack sa tirahan ni Putin ay agad sumunod matapos ang pag-uusap ng United States at Ukraine sa Mar-a-Lago. Sinabi ni Trump kay Putin na hindi niya inakalang mangyayari ang ganitong kabaliw na aksyon, gaya ng drone attack sa tirahan ng presidente ng Russian Federation. Sinabi ni Trump na hindi nagbigay ng tomahawk ang administrasyon ng Estados Unidos kay Kyiv. Ayon kay Trump, maaapektuhan ng drone attack sa tirahan ng Russian Federation President ang paraan ng Amerika sa pakikitungo kay Zelensky. Sinabi ng Estados Unidos na pinayuhan nila si Zelensky na huwag subukang magpahinga sa harapan. Ito ay talagang lubos na kalokohan. Sunod, sinabi ni Ushakov na nagkasundo sina Putin at Trump na panatilihin ang magkaibigang dialogo. Parang surreal na. Di ko na alam paano ito kalmadong komentonan. Ito ay isang kaawa-awa, mura, at sobrang karaniwang operasyong pang-impormasyon. At naiinis ako kung gaano kadaling nilulunok ng Amerikanong presidente na si Donald Trump ang pain ng Federal Security Service, pero napakamura lang talaga ng operasyong ito. Hindi talaga kapanipaniwala na posible ito sa Amerika, na basta na lang naniwala sila sa kalokohang ito. Ngayon, nasa pinakakapanapanabik na bahagi na tayo. Dito lumalabas ang reaksyon ni Donald Trump. Bago yon, magbabahagi muna ako ng sipi mula kay Vladimir Zelensky. Binanggit niya ang ilang mapanganib na pahayag mula Russia na layuning sirain ang mga nagawa ng ating pagtutulungan kasama ang koponan ni Pangulong Trump. Naluhikal naman. Ngayon, ang mga Ruso ay gumawa ng peking kwento tungkol sa diumano'y pag-atake sa tirahan ng diktador ng Russia para magkaroon sila ng dahilan para ipagpatuloy ang mga pag-atake sa Ukraine, lalo na ang mga pag-atake sa Kyiv, at pati na rin para tumanggi silang gawin ang mga kinakailangang hakbang para tapusin ang digmaan. Tipikal na kasinungalingan ng mga Ruso, lalo na't umatake sila sa Kyiv, partikular sa gusali ng gabinete ng mga ministro ng Ukraine. Hindi gumagawa ang Ukraine ng mga hakbang na maaaring magpahina sa diplomasya. Palaging gumagawa ng ganitong mga hakbang ang Russia. Isa ito sa mga bagay na nagpapakaiba sa atin. Mahalaga na hindi manahimik ang mundo ngayon at hindi hadlangan ng mga Ruso ang pag-usad tungo sa kapayapaan. Paalala ko lang na ngayong araw mismo, bago pa man ang lahat ng mga pahayag na ito, si Putin ano ang ginawa niya? Muli siyang nakipag-usap sa kanyang mga militar at sinabi na kailangan pang umatake patungo sa SUM, kailangan umatake patungo sa Kharkiv.
Sa totoo lang, sinabi niyang kailangang sakupin ang Zaporizhia. Ibig sabihin, wala talaga silang balak sa kapayapaan. Bukod pa rito, pumirma si Putin ng utos para sa bagong draft sa 2026. Gusto nilang kumuha ng 260,000 conscript doon. At alam nating sa Russia, pati bagong sundalo ay pinapadala agad sa digmaan. At huwag na nating sabihin na hindi ito nangyari, lalo na noong simula ng 2022 sa lahat ng bangungot na ito. Lumabas si Donald Trump at sinabi niya na, kumbaga, sinabi raw sa kanya ni Putin na inatake ng Ukraine ang kanyang tirahan. Nagreklamo kay Trump at sinabi, tingnan mo, inatake ng mga Ukrainian ang tirahan ko. Ang sama naman. Ibig sabihin, umiikot lang sa atin ang kampanya ng impormasyon. Susunod, ilalahad ko ng buo ang sinabi ni Donald Trump. Ibig sabihin, tinanong siya ng isang mamamahayag. Kung may impormasyon siya tungkol dito, sumagot si Trump, hindi, wala akong alam tungkol dito. Kakarinig ko lang tungkol dito, pero wala akong alam tungkol dito. Masama yon, hindi maganda yon. Tinanong nila kung ano ang naging resulta ng pag-uusap mo kay Putin. Sumagot si Trump, maganda ang naging usapan namin. Nag-usap kami kaninang umaga ng 8:00 ng umaga sa oras namin, nakatumbas ng 3:00 ng hapon sa Kyiv, sa oras na nagbigay ng pahayag si Lavrov. Produktibo ang pag-uusap ayon kay Trump. Mayroon kaming ilang mahahalagang issue, gaya ng naiintindihan mo. Mayroon kaming ilang mga tanong na umaasa akong malulutas namin. At kung malulutas namin ang mga ito, magkakaroon ng kapayapaan sa hinaharap. Tinanong si Trump kung nababahala siya na ang umano'y pag-atake sa bahay ni Putin ay makakasagabal sa kapayapaan. Sumagot si Trump, hindi ko gusto yon, hindi maganda yon. Narinig ko yon kaninang umaga. Alam mo ba kung sino ang nagsabi sa akin tungkol dito? Si Pangulong Putin. Sinabi niya na inatake siya. Hindi maganda yon, hindi maganda yon. Huwag ninyong kalimutan, pinatigil ko ang pagpapadala ng Tomahawk sa Ukraine. Ayaw ko talaga noon. Naiintindihan mo ba si Trump? Parang nababaliw siya. Kanina lang sabi niya, wala akong narinig tungkol dito. Hindi ko alam. Alam mo ba kung sino nagsabi nito? Si Putin mismo. Sobrang surreal talaga. At sa totoo lang, sabi niya, buti na lang, salamat sa Diyos. Hindi ko ibinigay ang mga Tomahawk. Kung hindi baka pati si Putin tinamaan na ng mga Tomahawk. Susunod, CP. Sensitibo ang sandali. Hindi ito tamang oras umatake. Iba ang sumugod, pero hindi mga Ruso ang sumusugod at magkaiba rin ang umatake sa sariling tahanan. Nalaman ko ito mula kay Putin at talagang nagalit ako dahil dito. Tinanong pa siya, hindi ba may mga ahensya kayong nagmo-monitor nito? Mayroon bang anumang ebidensya ng ganitong pag-atake ng mga Ukrainian sa tirahan ni Putin? Dito sumagot si Trump, malalaman natin. Sinasabi mo, baka wala talagang pag-atake. Posible ngayon, pero sinabi sa akin ni Pangulong Putin na nangyari ito. Period, iyon lang mga Ruso. Sa kasamaang palad, muli na namang napasok sa ganitong patibong ng impormasyon ang editor ni Donald Trump. Kaya, nag-imbento sila ng kwento na inatake raw ng Ukraine ang tirahan ni Putin. Sigurado ako na sinabi ni Putin, kung ganitong pag-atake ang nangyari sa Mar-a-Lago, kung saan mo tinanggap si Zelensky noon, huwag mo siyang tanggapin. Dahil kung ganun nga ang nangyari, syempre, ang kayabangan at pagmamalaki ni Trump ay gagana. Sabi niya, kung kami ang inatake sa tirahan ko, ayaw ko iyon. Sabi ni Putin, kita mo, inatake nila ang tirahan ko. Syempre, wala akong ebidensya, pero sige, ibig sabihin, kumbaga, ito ay pansamala. Isipin mo ang isang sitwasyon na may lumilipad na missile sa Kyiv at sinasabi ng Ukraine na ang missile na ito ay papunta sa bahay ni Zelensky. Madaling sabihin yan, gaya ng ginagawa ng mga Ruso. Ibinunyag ng Ministry ng Depensa ng Rusya na 23 drone ang lumipad sa Novgorod mula gabi ng ika-28 hanggang ika-29. Sinabi nilang napabagsak lahat, pero wala namang lumipad sa rehiyon. Yun pala, papunta pala sa bahay ni Putin. Si Lavrov naman, hindi 23 ang sinabi, kundi 91. At sa huli, idagdag ko na alam na natin ngayon na si Zelensky ay magsisimula ng panibagong yugto ng diplomasya. Nakipag-usap sa telepono si Zelensky kay Chancellor ng Alemanya na si Friedrich Merz, kung saan tinalakay nila ang mga resulta ng pag-uusap niya sa Amerikanong leader na si Donald Trump sa kanyang tirahan sa Mar-a-Lago. At malinaw na tinalakay rin nila, syempre, ang issue ng tinatawag na peking pag-atake sa tirahan ni Putin. Sa madaling salita, malinaw na ang mga Ruso, una sa lahat,
ay malamang na hybrid na umaalis sa mga negosasyon at malinaw na maglalabas sila ng mga bagong kahilingan at hindi ito walang dahilan. Sinabi kamakailan ni Putin na hindi na kami interesado sa pag-alis ng sandatahang lakas ng Ukraine mula sa Donetsk. Magkakaroon ng bagong kahilingan at panibagong simula ng negosasyon. Dahil gaya ng inyong naiintindihan, ang kasalukuyang mga kondisyon ay hindi na napapanahon at sa ganitong paraan, maaaring magpatuloy ang negosasyon ng ilang taon pa. Samantala, aalisin ni Trump ang kasinungalingan sa kanyang tainga habang patuloy umuusad ang mga Ruso. Nakakalungkot at masakit isipin na talagang naniniwala rito ang Amerikanong presidente. Naiisip mo ba? Tinanong siya tungkol sa intelihensya. Kung may atake, sabi niya, hindi ko alam ang sasabihin ng intelihensya, pero sinabi ni Putin na may atake, masama ito. Kaya dito ko na lang tatapusin mga kaibigan. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like kung naging kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito. Maaari ninyong suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na sponsorship subscription gamit ang mga link at detalye na nasa description ng video na ito. May iba't ibang plataporma roon at sinabing suportahan ang channel ni Alexi Pechen. Nandoon ang Patreon, Buy Me a Coffee, mga detalye ng bangko, at pati na rin mga crypto wallet. Pumili na lang kayo ng pinakakomportabling paraan. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta ninyo. Hanggang dito na lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.